Hello, my God, shout out po sa lahat. Ayan, meron naman po tayong pagkaabalahan ngayon. At ang palagi nating paalala, paunawa, pasintabi, disclaimer, lahat ng sulok. Ayan. Sa mga nakaka-relate, nakaka-resonate, i-claim nyo na. Ano nang hinihintay natin? Umpisahan na natin agad-agad. Reveal na natin yung mga card. So, nakapili na po ba kayo? Pick a card. Sa mga walang pinipili, walang napili, choiceless, no choice. Okay lang po yan. Parte ng buhay yan. Talaga. Minsan, kailangan nating gumitna. Kailangan nating doon sa naka-comfortable ka ba? Ganon. So, kahit wala kang pinipili, okay lang yun. Kasi, yun yung choice mo. So, sa mga nakapili dito sa card na to, sa pangalawang card, by the way, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa true love at saka sa soulmate. So, yung dito sa unang card ay mga true love. Dito naman sa pangalawang card ay yung soulmate. So, umpisa natin dito sa unang card, sa mga nakapili ng card na to. Ito yung klase ng relationship na dumaan kayo sa proseso. So, ayan. Kabilang dyan yung first love, never dies, mga relationship na nag-umpisa sa blind date, relationship na nag-umpisa sa pinana ni Cupido. Ayan, out of the blue na in love. Sa mga relationship na arrange at nagka-develop, ayan, kasali kayo dito. So, lahat ng klase ng pagmamahal na true love, nandito yan. Pero ang true love na yan, kalakip niyan ay ito. Ayan, mga third party. Ayan. Yung akala nyo, yung true love yun na yung nakatadhana sa inyo. Pero, hindi pala. Kasi, ayan, may mga pagsubok na pagdadaanan. Ayan. Matatapos yan. Pero, hindi yan mamamatay. So, ganun ang true love. Parte ng buhay yan. Sabi niya. Pero kahit matapos daw yon, nandun pa rin yung love. Kahit susubukin yun ng mga ganyan, nandun pa rin yung love. Kasi true love yon. Yan. Ito yung true love. Nakasentro siya sa connection ng morally physical siya. So, lahat ng physical, personal, ayan, nabubuo ang true love. Physically, emotionally, mentally, lahat nandito. At sa mga nakapili naman sa card na ito, ay yung mga mapapalad na magka-soulmate. Ayan. So, yon ang soulmate mo. Napili mo yung soulmate mo. Ang ibig sabihin yan, ang relationship na napili mo ay akmang-akma sa'yo. Kasi, ang relationship na ito ay hindi lang para sa physical, yung mga makakasama mo habang buhay, hindi yon. Ito yung relationship na kahit hindi mo makakasama, soulmate pa rin kayo. Kasi, parang synchronize lang yung mga iniisip ninyo, yung mga nararamdaman ninyo, lahat ng emosyon nandyan. Yan. Kaya nandyan yung dalawang fish, kasi simbolo niyan ay unconditional. Ayan. Yung tubig, simbolo din yan ng buhay. Yung emosyon nyo na umaapaw. Na kayo lang dalawa yung nakakaramdam.
Ganon. So, hindi porket soulmate ay tao na yon. Pwedeng bagay, yung mga animals na gusto nyo, ganon. Pwede bang maging soulmate ang isang bagay. 'Di ba? Sabi niya. Kasi, parang yung mga ganon na relationship na yung na mas masaya ka na kontento ka na yung bagay na yon nandyan lang para sa'yo. Yung parang hindi ka masaya, parang hindi kumpleto yung araw mo kung wala yung bagay na yun. Kasi, yun nga yun, soul. Hahanap-hanapin mo siya. Yung parang, yun yung kaligayahan mo, yun yung happiness mo. Yan. Pwede din yung alaga mo, na parang hindi kayo mapahiwalay. Yan. Pwede yung best friend mo, yun ang soulmate. Mas maigi ngayon yung best friend mo, mas close pa kayo sa asawa mo or sa karelasyon mo. O yun ang soulmate. Or yung kapatid mo, yun parang mga relationship na ganon, na hindi mo maipaliwanag, pero parang yung lahat ng gusto nyo, lahat ng ninanais nyo, nakasynchronize siya. Or mga ganong relationship. Sa tropa mo, ayan, na parang pag wala kayong kalokohan na ginagawa, parang hindi kayo mabubuhay. Ganon. So, sa mga bagay naman na gusto mo na yung pag nawala, nako, guguho ang mundo mo. Ganon ang soulmate. Kasi yung soul, parang gumagala lang yan eh. Spiritually, emotionally, ganon ang soul. Pwedeng mapupunta sa ibang bagay. Ganon. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli at uulitin. Paalam na.